Inilunsad kahapon ng Armed Forces of the Philippines, katuwang ang ilang pamahalaan at pribadong organisasyon ang Peace Mural na layuning ipalaganap ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa matapos ang kabi-kabilang kaguluhan at di pagkakaunawaan. Samantala, ilalaban din ang proyektong ito bilang world's longest mural painting. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Disamburo. Sa mga nagdaang taon, sa makasaysayang daang ito, ang EDSA, naganap ang iba't ibang pangyayaring sumasalamin sa demokrasya ng ating bansa. Gaya nitong linggo, sa People Power Monument, pinasimulan ang lakbay para sa kapayapaan sa EDSA na hangaring gumawa ng pinakamahabang mural painting para sa kapayapaan. Ang mural painting na ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Dumalo naman sa nasabing okasyon sina Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, Rear Admiral Miguel Jose Rodriguez, AFP Commander Brigadier General Rolando Junco, Asia-America Initiative Director Bayro Haniza Sumdad Usman, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Director Adela Santa Cruz Espina, Engineer Rebecca de la Cruz ng MMDA, at kinatawan ng Binibining Universidad. Sa panayam kay Director Usman, ipinakita lamang ng proyektong ito ang pagpapalaganap o pagtuturo ng pagkakaisa sa bawat Pilipino, Muslim man o Katoliko. Meron ding mga kapwa nating Pilipino, since we are far from Mindanao and hindi sila ganun ka-involved or hindi sila ganun ka-apektado dun sa gera sa Mindanao, ay medyo hindi pa ganun kalawak ang awareness about the peace process. So yung makikita na artwork or yung peace murals dito sa EDSA, ito ay makakatulong para malaman nila ano bang parte ko, ano ba yung pwede kong magawa para sa peace process. Tinawag pa niya ito bilang EDSA People Power 4 dahil sa isinusulong nito ang demokrasya at pagkakaisa sa bawat isa. Applying the culture of bayanihan to contribute to peace and development. Pangalawa, yung ating call to peace, creating more awareness kung ano ba yung mga nangyayari sa ating mga kapatid sa Mindanao and paano tayo makakatulong. At ipapakita natin ano ba itong lifestyle of peace. Meron po tayong more than 1,500 volunteers, artists, and non-artists. Ang ating target ay 4 kilometers. And ito po yung masasabi nating as of now ay the longest peace mural in the world. Samantala, binagyan din naman ni Rear Admiral Rodriguez ang importansya ng pagsasagawa nito. Hindi lamang para isali sa world records, kundi ang wakasan ang sigalot na sangkot din ng kapwa natin Pilipino. So itong wall na ito will be our mirror ng which bang gusto natin as a nation. Messages ng tao, ilagay natin dyan. Ano gusto natin? Kapayapaan. So this is the wall for peace alongside the road for development. Naandito din ang pinakabatang Peace Ambassador. For all of us, this is what I can say. We shouldn't be afraid of being different. Don't be afraid to lead and to take responsibilities and to share. Bago pa simula ng pagpipinta, ay sabay-sabay na naglakad ang mga respective groups mula sa kulay orange, green, violet, white at yellow. Dito makikita kung paano sila magtulungan sa pagpipinta o magbayanihan dahil hindi sila magkakakilala. May bata, matanda, estudyante at manggagawa. Nakiisa din ang mga kapatid nating PWDs dito at hindi hadlang ang kanilang kapansanan para makilaho. Game na game naman sila sa pagpipinta ng mural. Ang mga naganap na ito ay bahagi na ng ating kasaysayan. Mas pinili umano nilang gawin dito sa EDSA dahil mabilis umano makakaago pansin sa mga nagdadaang motorista. Hangad nila kahit mabura man ang pintang ito, naway isabuhay ng bawat isa ang kapayapaan, bayanihan at pagkakaisa. Ipagpatuloy natin yung ating quest for kapayapaan. Wala namang iba tayong gusto because from peace will emanate all the other things we want, di ba? Progress, development, and then will give us the opportunity to rise as a nation. Hindi lamang para mapasama sa world record ang layunin ng pagsasagawa ng proyektong ito, kung hindi ang ipalaganap sa pamamagitan ng pagpipinta ang kapayapaan at bayanihan sa sanlibutan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Disamburo.